Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga magulang at mga kapatid, muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community, na kung saan tayo po muli na namang magbubulay, magninilay ng mga salita po ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan, kasiglahan, kagalingan, katatagan, maging ng kaganapan, at kaligtasan, katagumpayan ng ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang nanonood, makakapanood ng programang ito. Sa tulong po at biyaya ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So bago po tayo magsimula, tayo po muna'y manalangin sumandali at patuloy po nating damhin ang presence ng Panginoon. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli ka po naming niluluwalhati, pinapupurihan, dinadakila po namin ang iyong pangalan, na tunay nga po ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Ikaw ang higit sa sapat, Diyos kang kahanga-hanga, Diyos kang kamangha-mangha sa aming buhay, at minsan pa anumang pagkukulang po namin, pagkakamalit, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, sinasadyaman po o hindi, naging hayag po o lihim, patawarin po kami. Sabi mo, saan man may 2 o 3 nagkatipon, ikay mamamagitan sa aming kalagitnaan. Kaya't sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa biyaya, pagpapala, sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa sa aming buhay, at maraming pong salamat sa mga salita na aming pong mapag-aaralan. Nawa po ito'y tumimo sa aming puso, isipan, damdamin, kalooban at buhay, upang ito po'y aming maipamuhay, maisagawa, at may sakatuparan sa pangalan ni Jesus. At nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon at sagot sa aming po mga dasal at panalangin. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray, and everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So welcome po, mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kabagang, kasangga, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, mga kaibigan, kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat na mga kasambahay po sa pananampalataya na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa gawain ito. Sumain niyo po ang walang hanggang biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, gaya ng akin pong nasabi nung nakaraang linggo o naipangako nung nakaraang Sunday, ay atin pong tatalakayin minsan pa ang ikalawang yugto sa titulo o pinamagatan po nating Push Mo Lang Yan Part 2. Kaya kunin po ninyo ang inyong mga Bible, gadgets na meron pong laman ng salita po ng Diyos, ang inyong pong mga notebook, notepads, at ating pong pag-aralan. Ito pong napakaganda, napakabuting subject matter. Hallelujah, na talaga namang magagamit po natin sa ating pong buhay, pananampalataya at buhay paglilingkod sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya hindi ko na po papakatagalin pa, kunin po ninyo
ang inyong Bible, sabay-sabay po tayo sa pagbasa. Open your Bible, Luke chapter 5, verse 16. Sa sulat po ni San Lucas, Kabanata 5, talatang 16. At sabay-sabay po tayo sa ating pagbasa, mga magulang at mga kapatid. At ang sabi po ay ganito: datapwat siya'y lumikpit sa mga ilang at nananalangin, and he withdrew himself into the wilderness and prayed. My brothers and sisters in Christ, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa ating ebanghelyo na binasa, mga magulang, mga kapatid, ay talaga pong in-isolate ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa crowd. Kasi alam nyo, yung crowd sa buhay pananampalataya, minsan nakakapagdulot yan ng distraction o pabigat, hallelujah, sa buhay pananampalataya, sa buhay pagdilingkod, pagka masyadong pagka masyadong maraming mga usi, yan, usisero, usisera, intrigero, intrigera, at syempre, hindi naman natin mayaalis at hindi po pwedeng mawala dyan yung mga alagad na eager na matuto sa mga pangangaral at pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po, nandyan din yung mga tinatawag na critical listeners. Kaya nga ba si Jesus, pag nagpe-pray siya, siya po ay lumalayo sa karamihan. Siyempre po naman, nakakagulo naman talaga pagka masyadong napakaraming tao at ikay magdadasal o makikipagniig sa buhay na Diyos. Kaya yan po ay ginawa mismo ng anak ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, na siya po muna ay lumayo, sumandali upang magdasal o manalangin. Kapatid, kung ano man itong mga crowd sa buhay mo, maaaring ito ay tinatawag na crowd of loneliness, crowd of anxiety, crowd of negativity, crowd of sickness and diseases. Hayaan mo munang i-isolate ang sarili mo dyan. Huwag mo munang iisipin yan. Yung mga bagay-bagay na yan na nakakapagpagulo. Pag ikaw ay lumalapit o nananalangin sa Diyos. Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid, pagka nga po nakikipag-usap tayo kay Lord o nagpe-pray tayo kay Lord, tapos bigla pong merong tumatawag sa atin o nagme-message sa atin o nagchat-chat sa atin, o halimbawang meron pong gustong kumausap sa atin, paisang tabi po muna sila. Unahin po muna natin ang Panginoon. Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid, para hindi po naiistorbo ang ating buhay panalangin. Yan po ang katangian ni Jesus pag siya po ay nagpe-pray. Hindi ba sinasabi naman ng Panginoong Jesucristo na yung gawang mabuti, sa Luke chapter 10, meron siyang binitiwang ganong kataga. Sabi niya, do likewise. Do likewise. Gawang mabuti ang pagpe-pray, di ba? Kaya kung anong ginagawa ni Jesus, tularan po natin. Gayahin po natin. Imitate God. Sabi nga po sa Book of Ephesians chapter 5 verse 1, imitate God. Gayahin po natin ang Diyos. Si Jesus po ay anak ng Diyos. Diyos po siya. Kaya pwede po natin gayahin at tularan
ang manner ng kanyang paglapit sa Ama. Ayan. Okay? Yan po ay ginagawa niya personally. Ha? Okay? Hindi po ito tinatawag na corporate prayer. Hallelujah. Kaya mga magulang, mga kapatid, ano man po ang daladalahin po ninyong mga problema o suliranin, makinig po kayo ng mabuti dito po sa ating subject matter na ito, sa God's idea, good idea, na pinamagatan po nating minsan pa, push mo lang yan. Pray until something happens. Part 2. Okay? At mapapansin po ninyo, mga magulang, mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ang Bible, si Jesus ay naglaan ng napakahabang oras sa panalangin. At ang buhay panalangin ng ating Panginoong Jesucristo ay makahulugan, makabuluhan, makatwiran, at makasaysayan. Nawa, ganun din po tayo pag nagdadasal, pag lumalapit po tayo sa Diyos, gawin natin itong makahulugan, makabuluhan, makatwiran. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Talaga pong nagbubunga ang panalangin ng sino mang nananalig at nananampalataya sa Diyos. Kasi isa sa paraan ng pananalangin ay yung tinatawag na having an intimate relationship with God. Sabi ko nga po sa inyo, ginamit ko ang salitang ongoing relationship with God. In what manner? In what manner? Siyempre, wala nang iba. Ano ba tinatalakay natin? Through our own prayer or prayers. Hindi ba? Tama po. Kaya need nating i-develop ang ating noble passion sa larangan ng pananalangin at pakikipagrelasyon po sa Diyos. Kung pipiliin nating manalangin parati sa Diyos, di ba? Tama po. Dapat naman talaga piliin nating parating manalangin sa Diyos. Because the best way to awaken our prayer life is to study the prayer life of Jesus. At ito dapat ang maging lifestyle ng bawat Kristiyano o yaong mga sumusunod sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Narinig po ba ninyo yun? Tita Susan, Ate Adele, Paring Wright, Brother Marvin, Sister Jessa, Brother Bernie, at kayo pong lahat ng mga taga Jesus is Wonderful, taga New Life. At syempre, yung mga kapwa ko lingkod na nagtuturot nangangaral ng salita po ng Diyos sa iba't ibang churches, community at ministry sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya alamin po natin, mga magulang, mga kapatid, ang mga katotohanan na dapat po nating isapuso, dapat nating isaisip, o mga katotohanang dapat po nating pagnilay-nilayan. Truths to ponder. Narito po, mga magulang, mga kapatid, ito po'y pang-apat na kasi nung nakaraan, nagbigay ako ng 3. Since ito po ay part 2 na, so number 4, na dapat po ninyong malaman, na dapat po nating malaman na ito. Prayer is a priority. Prayer is a necessity. Prayer is necessary.
Ayan. Ulitin ko ha, sa pang-apat na pagninilay, prayer is a priority, prayer is a necessity, prayer is necessary. Dapat po ang pananalangin ay talagang kasama ito sa prioridad natin sa buhay. Kasi ang pananalangin po ay talaga nga namang kailangan natin ito eh. Necessity po ito ng buhay eh. At kailangan po talaga nating gawin. Importanteng magawa po natin ito. Sapagkat ito po'y nagdudulot ng kabutihan at kainaman sa ating buhay pananampalataya sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Narinig mo ba yon, Sister Dali? Amen? Sister Andrea, Ate Cecil? At lahat po kayo, ayan, ng mga nanonood ngayon at nakikinig po sa akin. Bakit po? Mismo ang Panginoong Yesus, pinamuhay niya to eh. Ginawa niya ito. Ang ganitong klase ng tungkulin o gampanin niya para mapaigting, mapanatili o magpatuloy ang kanyang pakikipagrelasyon sa Ama. O ganon din sa atin, hindi ba mga magulang, mga kapatid? Ano sabi ng Mark 1 verse 35? Si Jesus po ang model natin dito eh. Sa mga binabasa nating mga talata, siya po ang ating ginagamit ngayon na halimbawa. Purihin ng Panginoon, di lamang ngayon sa araw-araw ng ating buhay. Siya talaga ang dapat na maging ehemplo ng buhay natin, hindi ba mga magulang? At mga kapatid, can you say amen? Mark 1:35, ang sabi po ay ganito. At nagbangon siya ng madaling araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang. Ayan na naman yung ilang. Pumunta siya sa wilderness. Pag sinabing wilderness, ang ibig pong sabihin niyan, God speaks. God speaks. Siyempre, pagkatapos nating manalangin, antayin din naman natin na magsalita at mangusap po ang Diyos. Hindi ba? Two-way conversation yan eh. Magsasalita tayo, pero dapat pakinggan din natin yung sasabihin ni Lord. Kaya nga, binanggit ko sa inyo ang meaning ng wilderness o ilang. Again, ang meaning po nito, God speaks. Pag nagpe-pray si Jesus sa kanyang Ama, hinihintay niya rin na yung tatay niya ay mangusap din naman sa kanya. In the same manner, ganun po dapat tayo ha. Pag nagdadasal, hindi yung natapos tayo mag-pray, tapos bigla na lang tayo kaagad na karaka, gagawin na natin yung gusto natin gawin. Hindi po. Manahimik po muna tayo, sumandali at antayin natin. Mangungusap po ang Diyos. Magbibigay ng revelation, ng illumination, o ng inspiration ng Panginoon sa atin. Nagkakaintindihan mga magulang, mga kapatid? Ano sabi rito? Ulitin ko ha. At nagbangon siya ng madaling araw, nang malalim pa ang gabi, at lumabas at napasa isang dakong ilang. At dooy nananalangin. Again, Mark chapter 1 verse 35. Personal prayer niya yan sa Ama. Wala po siyang kasama dyan. Solo flight siyang lumalapit kay Lord. So sa atin po, mga magulang, mga kapatid, personally speaking, di ba? Hindi naman natin pumunta literal sa ilang o sa disyerto o sa wilderness, kundi diyan sa mga tahanan natin o sa loob ng ating mga tahanan, sa kwarto mo. Hallelujah. O saan ka man naroroon, halimbawa, bigyan natin ng kaukulang panahon, kaukulang oras, na tayo po'y lalapit, dudulog, makikipagniig po tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Kasi talagang kailangan natin eh. Nasabi ko nga po sa inyo na
Ang lingkod na ito, ang abang lingkod na ito, meron kaming tinatawag na corporate prayer. Tuwing alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Pagdating po sa 9:30 ng gabi, up to 1:30 ng umaga, nagpe-pray pa ho ang abang lingkod na ito eh. Sa kapurihan po ng Diyos, talagang dinediretso ko pa, nag-extend pa ng oras. Actually, hindi nga lang inaabot ng 1:30 sa kapurihan ng Panginoon eh. Narinig po ba ninyo yun? Tapos may mga sumasabay pa sa aking mga kabataan. Isa na dyan yung kapwa ko rin lingkod. Mga ngaral na rin to. At yung iba pang mga kabataan na sumasabay sa akin sa buhay po nila Brother Elmer, maging sina Sister Jessa, at yung mga nag-undergo ng discipleship, kasi sa kanila ako talaga nagme-message eh. In particular, itong batang lingkod na Diyos na ito, talagang magme-message sa akin yan, sa katauhan ni Brother Elmer, sa kapurihan po ng Diyos, at sasabihin niya, sabay po ako sa pananalangin po ninyo. Kasi alam niya, hindi pa ako tapos eh. Alam niya yon, hindi pa ako tapos. Nagkakaintindihan po. At salamat naman po kay Lord dahil yung isang inilalapit ko sa Panginoon na pinagpe-pray ko kay Lord, kanina pa lang, natugon na ako kanina, nakuha ko na yung talagang katugunan at kasagutan. So, sa Tuesday, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Pipirmahan na lang niya itong dokumentong ito o papeles na ito na importante po sa aking buhay paglilingkod at buhay pananampalataya sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Meron pa akong isa pang lalakarin at nilalakad at pinapalakad pa sa kapwa ko rin lingkod po ng Diyos para talagang totally answered prayers. Hallelujah! Sa kapurihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ba? Napakabuti po ng Diyos. Lahat po naman ay nakukuha sa dasal eh. Lahat maaring makuha sa dasal, lalo't kung ito po ay kalooban ng Panginoon. Ito'y makakabuti, makakatulong sa ating buhay pananampalataya at buhay paglilingkod sa Diyos. Di ba? Sabi ng Bible, Romans 10:11, sinasabi ng kasulatan, ang sino mang nananalig ay hindi mabibigo. So sa konteksto ng pananalangin, lagi nating tatandaan, lagi nating iisipin, pananaligan, na maaring mangyari, it will happen, it will come to pass. Hallelujah! Ito mga ipinagdarasal natin sa Diyos, kung ito ay kalooban niya, at kung ito po ay makakabuti para po sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Narinig mo yon? Brother Kian Denver, Ate Mila, purihin ang Panginoon. Magbibigay pa ako ng talata. Bakit ko po sinasabing prayer is a priority? Prayer is a necessity. Prayer is necessary. Ganito po ang sinasabi sa Luke 11 verses 5 to 8. Open your Bible. Lucas 11, 5 hanggang 8. Ayan, sabay-sabay po tayo sa ating pagbasa. Lucas 11, 5 hanggang 8. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi? At sa kanya sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. Verse 7, at siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong bagabagin. Nalalapat na ang pinto at kasama ko sa higaan ng aking mga anak.
hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo. Verse 8, sinasabi ko sa inyo, kahit siya hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag at siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. So, shut down ang kanyang request sa kaibigan niyang ito, itong taong ito na lumalapit sa kanyang kaibigan. Hindi po siya tinugon, sa madalit sabi. Hindi po siya answered prayer. Pero nagpumilit po siya, nagpatuloy po siya. Ayan. Perseverance faith, perseverance prayer, patiently faith, patiently prayer. Oh. Ongoing faith, ongoing prayer. Kaya ako nga sinasabi sa inyo, priority, necessity, necessary, itong paglapit natin, pakikipagniig o pagdulog natin sa Diyos sa pangalan ni Jesus. So to cut the story short, talaga namang tinugon siya. Nagbangon din yung kaibigan niya o kapitbahay niya na hinihingan niya ng tulong at ibinigay ang kanyang request. In the same manner, ganun din po sa Diyos Wag lang po tayong tumigil, wag lang po tayong huminto, wag kang mawalan ng loob, wag kang mawalan ng pag-asa, wag kang mawalan ng pananalig at pananampalataya sa Diyos pag ikaw ay nananalangin o lumalapit sa Kanya. Brother Michael Libuon, hallelujah! O purihin ang Panginoon. Kung ano man ang nangyari sa iyong may bahay, Brother Michael, yan ay masasabi nating kalooban ng Diyos. Kaya magpakatibay ka, magpakatatag ka, huwag kang mawawalan ng loob sa Diyos. Huwag kang mawawalan ng loob sa Diyos. Meron pang plano ang Panginoon sa buhay mo, Brother Michael, sa pamilya mo, Brother Michael. May maganda pang gagawin ang Panginoong Diyos sa buhay mo, Brother Michael. Kaya, bilang lingkod ng Panginoon, nakakalungkot man, hallelujah, dahil part kayo ng aking mga pinapastulan dyan sa Payatas. So, condolence, Brother Michael, condolence. Again and again, be strong, be courageous. Hindi pa tapos ang bagong bagay na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Kaya magdasal ka, manalangin ka sa Panginoon, humingi ka ng kalakasan sa Diyos, Brother Michael. Hallelujah. Humingi ka ng katatagan sa Diyos sa pamamagitan ng paglapit mo, paglapit natin sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa inyo, mga magulang ko at mga kapatid. Nagkakaintindihan po? Kaya ano't ano man ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, lagi po nating tatandaan, masakit man, mabuti man ito, maganda man, o pagkaminsay masasabi nating hindi mabuti yung nangyayari sa buhay natin, huwag po tayong lalayo sa ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong magtatampo sa Diyos. Huwag po tayong magagalit sa Diyos, mga magulang at mga kapatid. Mas lalo pa nating paigtingin, mas lalo pa nating palawigin, hindi lamang ang ating pananalangin, hindi lamang ang ating pagdarasal, kundi ang ating buhay pananampalataya at buhay paglilingkod sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Number 5, prayer will open heaven's door. Prayer
will open heaven's door. Pag nananalangin po tayo, nagbubukas po ang pintuan ng kalangitan. Nagbubukas ang pintuan ng kalangitan. Nabubuksan ang pintuan ng langit sa pamagitan ng ating pananalangin o pagdarasal sa Diyos. Posible ba yan? Yes, possible pong mangyari yan. At probable po yan. In Jesus' mighty and powerful name. Possible and probable. Hallelujah. Magbubukas ang pintuan ng langit. When we pray sa pangalan ni Jesus, ano po sabi ng Luke chapter 3, verse 21? Open your Bible. Lucas 3:21. Again, ang model natin, ang ating example na ginagamit ay wala pong iba kundi si Jesus. Sabi po'y ganito, Luke 3:21. Nangyari nga nang nabautismuhan ng buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman at nang nananalangin, sabi diyan, and praying, sino nagpe-pray? Si Jesus, ay nabuksan ang langit. The heaven was opened. The heaven was opened. Yung pintuan ng kalangitan ay nabuksan dahil sa pamamagitan ng panalangin o nang dahil sa panalangin. Ganon din po sa atin eh. Sabi ko nga po sa inyo mga magulang, mga kapatid possible at probable po yan na mangyari upang tugunin ng Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Matthew 7:7. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock, sabi dyan, knock and the door shall be open. Mateo 7:7, Mateo 7:7. Hallelujah. Makinig kayo mabuti dito sa ginamit kong verse na ito. Itong Matthew 7:7. If we look closely at the last part of this verse, it implores or it implies us to knock. It implores and implies us to knock o kumatok. Bakit kinakailangan nating kumatok? Para mabuksan ang pintuan ng kalangitan at nang sa ganon masagot tayo sa ating mga dasal at pananalangin sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Kaya nga yung nanay ko kanina, sabi ko sa nanay ko, Nay, nakuha ko na itong certification ko. Nakuha ko na itong certificate ko, Nay. Sabi ko sa kanya, tuwan-tuwa yung nanay ko. Tapos, nakalagay dun, hallelujah. O, syempre, yung title, hindi ko naman tatanggaping title yan, o privilege yan. Function ko lang yan. Nakalagay dun, yung kompletong pangalan ko, Josepino Aurelio. Tuwan-tuwa yung nanay ko, ang saya-saya niya, sabi niya, aba, buong-buo nakasulat yung pangalan ng tatay ko, kasi yung pangalan ng tatay ko, o pangalan ng tatay ng nanay ko, Josepino Tapos yung pangalan ng tatay ko naman ay Aurelio. Ang saya-saya ng nanay ko nung pinapakita ko yung aking nakuhang certification o certificate. Sabi niya, lalo siyang masaya kasi pangalan ng tatay niya yung unang-una Josepino. Ayan, purihin ng Panginoon. Hallelujah.
Sabi ko, salamat sa Diyos na yun. Nakuha ko na to. Pwede ko nang ilagay dyan. O kahit saan ko man pwedeng ilagay. O, wala pang pirma. Sa Martes pa pipirmahan eh. Parihin ng Panginoon. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. O, di ba, Brother Elmer? Can you say amen? Saya-saya ng nanay ko, pati yung mga kapatid ko. O, purihin ng Panginoon. Prayer open the heaven's door. Tama po yan, Ate P. So, ano gagawin natin? Bago tayo pumalaot sa pang-anim, keep on asking, seeking, and knocking. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Oh, papurihan natin ang ating buhay na Diyos, ha? Kaya wag tayong tumigil, ha? Okay? Humingi, humanap, kumatok. Humingi, humanap, kumatok. At ang pagkatok natin sa Diyos, ang pag-knock-knock natin kay Lord, knock, knock, knocking on heaven's door. Hallelujah. Sabi sa isang awitin, knock, knock, knocking on heaven's door. Ayan, inawit yan ng isang kilalang rockstar noon. Hallelujah. Hanggang ngayon naman, kinakanta pa yan. Oh, kinakanta ko rin yan. Knock, knock, knocking on heaven's door. Kaya, possible, probable, kayong lahat na nanonood sa akin, sa pangalan ni Jesus, masagot nawa, maibigay nawa, mahawakan ninyo, makita ninyo. Hallelujah. Itong tugon at sagot galing sa Diyos habang tayo ay dumadalangin sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig mo yun? Sister Melania, Brother Robert Cabagnot, Ate Kiel, Ate Adel. Oh, purihin ang Panginoon. Ate Mila, hallelujah. Oh, punta tayo sa pang-anim. At sa inyo pong lahat, syempre, sa iba't ibang community, churches, ministry, na lagi pong nanonood sa programang ito. Papuri po sa Diyos. Papuri po sa ating mahal na Panginoong Kristo na ngayon pa lamang angkinin na natin. Oh, sabi ko dun sa kausap ko, oh brother, meron pang kulang. Wala pa yung isa pang nilalapit ko sa kanya. Sabi niya, ariin mong ito ay done. Oh, done na yan, sabi niya. Ariin mo, done na yan. Wala pang, hindi ko pa nahawakan, sinabi niya. Sabi ko sa kanya, okay, sabi mo amen and amen. Hallelujah. So, done. O, ganun din yan. Sabihin ko sa inyo, ariin nyo na. It's done. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ayon sa kalooban ng Diyos yan, Ayon sa salita ng Diyos yan, Sa pangalan ni Jesus, Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. O, pang-anim. Eto, mahalaga to. Lahat naman ng sinishare ko sa inyo, mahalaga. O, ito, dito sa context ng part 2 na pinag-uusapan natin. Prayer can be an attitude of constant dependence on God. Prayer can be an attitude of constant dependence on God. Ang pananalangin o sa pananalangin ay maaaring maging isang saloobin ng patuloy na pagtitiwala natin sa Diyos. Ulitin ko ang panalangin ay maaaring maging isang saloobin na patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Tignan natin yung prayer ni King David tungkol dito sa kanyang sulat sa Psalm 62 verses 5 to 12. Medyo mahaba lang ng konti pero basahin natin. Pagnilay-nilayan natin ito para talagang maisapuso, maisabuhay natin itong sinasabi kong what?
Prayer can be an attitude of constant dependence on God. Open your Bible, Psalm 62, verses 5 to 12. Psalm 62, verses 5 to 12. O, purihin ng Panginoon. Ano sabi rito? Awit 62, talatang 5 hanggang 12. Kaluluwa ko, mag-intay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Verse 6, Siya lamang ang aking malaking bato at ang aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Ang pinag-uusapan dito, yung estilo ng pananalangin na tayo'y nagtitiwala sa Diyos at umaasa sa Diyos. Can you say amen? Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ito ay isang saloobin ng patuloy na pagtitiwala, pananalig, pananampalataya sa Diyos. Ayan, kompletong sinulat ng ating kapatid na si Ate Pe. Purihin ng Panginoon. Verse 6, Siya lamang ang aking malaking bato at ang aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Verse 7, Nasa Diyos ang aking kaligtasan at ang aking kaluwalhatian, ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Verse 9, Tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan. At ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan. Sa mga timbangan ay sasampa sila. Sila'y magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. Verse 10, Huwag kang tumiwala sa kapighatian. Huwag kang tumiwala sa kapighatian. Kaya huwag kang malungkot, Brother Michael. Alam kong napipighati ka, nalulungkot ka, o meron sa inyo ngayon, nalulungkot kayo, napipighati kayo. Lahat naman tayo nakakaranas ng kalungkutan, ng kapighatian. I personally, nararanasan ko yan. Kalungkutan, kapighatian. Pero, pag tayo'y nagtitiwala sa Diyos, o umaasa sa Diyos, sinasabi po rito, huwag kang tumiwala sa kapighatian, Psalm 62 verse 10 na po tayo. At huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso. Kung ang inyong mga kayamanan ay lumago, huwag nyong paglalagakan ng inyong puso. Meaning, huwag po tayong umasa, huwag po tayong magdepende sa mga kayamanan kung ito raw po ay lumalago. Kasi ang pag-asa natin ay tiwala po natin, una sa lahat ay sa Diyos. Can you say Amen? Verse 11, Ang Diyos ay nagsalitang minsan, makalawang aking narinig ito, na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Narinig po ninyo yun? Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou, maganda sa Ingles for thou renderest to every man according to his work. Alam naman natin, mabuti ang panalangin,
Mabuti ang pagdarasal, lalo't kung tayo ay umaasa o nagtitiwala sa Kanya. Di ba? Kaya siya po ang gaganti, siya po ang magbabayad sa lahat ng mabuting gawa na ating ginawa para sa Diyos, para sa kapurihan ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig mo yon, Brother Manuel Matuba? O yan, purihin ang Panginoon. Itong mga anak-anak ko sa Payatas, anak-anak namin nila Sister Lumen sa Payatas. O, ayan, o, narinig mo yon, anak? Purihin ang Panginoon. Nagpapa-shoutout kasi siya. Mga bata talaga, purihin ang Panginoon. O, Brother Manuel Matuba. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kian Denver. Ayan, Sister Evelyn Torre Campo. Narinig po ba ninyo yun? O, yung kapatid kong si Sister Evelyn din, o. Diba? Ito, si King David, o, nagtitiwala ang pag-asa niya sa Diyos. O. Total dependence on God, ha? Habang tayo'y nagdarasal at lumalapit at nananalig. Narinig mo yon, Sister Donna Shell Cabagnot? O, di ba? Dependence on God is a process whereby we allow God to go before us and beside us. Ayan. Sulat nyo yan. Ulitin ko, ha. Dependence on God is a process whereby we allow God to go before us and beside us. Ibig pong sabihin, ang pagtitiwala sa Diyos ay proseso kung saan pinahihintulutan natin na ang Diyos na mauna sa atin at nasa tabi natin. At sa tabi natin, purihin ang Panginoon. Narinig ba ninyo? Mga magulang, mga kapatid, pumapayag ba tayo? Pinahihintulutan natin yan? Amen? O, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Ano sabi ng Deuteronomy 31 verse 8? Open your Bible. Deuteronomy 31 verse 8. Ang sabi po'y ganito. Deuteronomeo. O, yan. Purihin ng Panginoon. Kabanata 31, talatang 8. Hallelujah. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa inyo. Ayan, dapat talaga siya ang mauna. O, we follow the leader. At ang leader natin ang Diyos, ha? Ang leader natin na anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ulitin natin, ha? At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa inyo o nagpapauna sa iyo. Siya ay isa sa iyo, hindi kanya iiwan ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, mga magulang, mga kapatid, kapag pinapayagan natin ang Diyos ay mauna sa atin at nasa ating tabi, tandaan po ninyo, walang bagay na hindi natin makakaya. Walang bagay na hindi natin mapagtatagumpayan kapag ang Diyos ay lagi nating kaisa at kasama sa pangalan ni Jesus. O, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, o, sinulat ng buong buo ng ating kapatid na si Ate Pe. O, para sa inyong kaalaman, ulitin natin, dependence on God is a process whereby we allow Him to go before us and beside us. Hallelujah. Sarap-sarap talagang magnilay. Oh, purihin ang Panginoon.
sa mga pangako ng Diyos. Hallelujah. Saan niya nasusulat? Ayan, Deuteronomy 31 verse 8. Kaya mga magulang, mga kapatid, hindi ko na po papakatagalin pa ang mensaheng ito. Magkakaroon pa ho tayo ng part 3 sa huling linggo sa buwan ng October, ha? Purihin ng Panginoon at mas papalawigin pa natin itong mensaheng ito. Again, nais ko pong iwan sa inyo ang mga katagang, meron ka bang pinagdadaanan? Meron ka bang problema sa buhay? Push mo lang yan. Pasasaan din ba't? Ito ay masasagot at matutugon ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang manghina, huwag kang mawala ng loob, huwag kang mawala ng pag-asa, sapagkat kung ang Diyos ang siyang nangunguna at kung ang Diyos ang siyang nasa ating tabi, lahat ng mga pangyayari po sa buhay natin ay maaari po nating mapagtagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa, napagpala kayo sa mga salita o mensaheng inyong narinig sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So tayo po'y dadako na sa ating pong panalangin. Hallelujah. Praise God. Praise God. Inop ko lang po yung aking tablet para magamit po sa susunod na linggo. So, lahat po ng mga request ninyo, mga magulang, ayon sa ating pinag-aralan, gamitin natin ito, ha? Gamitin natin ito. Walang bagay na masasayang. Hallelujah. Walang bagay na masasayang kapag ang lahat ng ito ay idinulog natin sa Panginoon, kasi hindi babalik ang salita ng Diyos na walang kabuluhan, ha? Tandaan po natin yan. Amen? Isaiah 55 verse 11. So let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat, niluluwalhati ka namin, patuloy ka naming dinadakila, pinararangalan sa aming buhay. Kaya Lord, akin pong ipinagkakatiwala ang lahat ng mga magulang at kapatid na nanood at nanonood, makakapanood dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na naabot po ng programang ito, lahat po ng mga magulang at kapatid na nagla-like, nagsishare, nagko-comment, lahat ng mga kapatiran na nasa iba't ibang churches, community, ministry. Lord, I pray that your divine intervention, divine provision, divine manifestation, divine satisfaction, divine grace and favor, divine healing, hallelujah, will come upon them right now sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong mga salita. Hallelujah. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Salamat po, O Diyos, na tinutugon mo na ang lahat ng mga magulang at kapatid na ito, na sila po ay binibiyayaan mo na, pinagpapala mo na at iniligtas mo patuloy ang kanilang buhay pananampalataya, ang kanilang buhay paglilingkod sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, aking ipinapanalangin itong mga magulang ko at mga kapatid na humihingi po ng personal prayers sa abang lingkod na ito, o personal prayer sa abang lingkod na ito, sa buhay po ni Nanay Emmy, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, sila po na nariyan sa Estados Unidos, yung mga mahal niya sa buhay na nasa Fairview, sa Payatas, sa Bulacan, sa Canada, sa Pangasinan. Lord, lahat po sila
ang buong mag-anak nila ay aking pinagkakatiwala sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay in cures, signs, and wonders. Again, to be worked in the mighty and powerful name of Jesus. Ganon din po, Lord, lahat ng mga kasama niya, kaibigan niya, kapanalig niya, lahat po sila, Lord, sa kanilang samahan dyan sa US, ay akin pong ipinapanalangin silang lahat na ikaw po ay patuloy na kumikilos sa buhay nila, sa bawat miyembro ng kanilang pamilya in all areas and aspects of their lives, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Ate G, sa kanyang mister, at sa kanyang buong family, sa buhay po ni Ate Pe, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, sa buhay po ni Ate Mila, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Ate Adele, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Sister Tess, sa kanyang mga kapatid, anak at apo, sa pangalan ni Jesus, maging sa buhay ni Major Lim, na kanyang may bahay at ng kanyang buong pamilya, kay Sister G, or rather sa hipag ni Sister G, at sa kanyang kapatid na nasa Bulacan, maging kay Daddy Louie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family, kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho at sa buong pamilya po nila na nariyan po sa Canada, dyan po sa Lagro, hallelujah, kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas at sa buong Maralas family, kay Sister Rhea, dyan po sa Estados Unidos, sa kanyang mister at sa kanyang pamilya, maging yung family niya na nasa Lagro, kay Sister Adele Tordesillas, hallelujah, dyan po sa lugar ng Australia, at sa kanyang pamilya dyan po sa West Avenue, kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium, yung kanyang anak na si Nonoy na sumasakay po ng barko, at yung kanyang anak na nurse na nariyan po sa London, hallelujah, kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay, at sa kanyang mga anak at mga apo, especially yung kanyang kaisa-isang anak at apo na nasa ibang bansa. Salamat po, Lord, sa gabay mo, patnubay mo, protection mo sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Doris, kay Kuya George, at sa buong family po nila dyan sa US, sa New Jersey, sa Mexico, sa London, sa Samar, sa Payatas, sa Iloilo. Salamat po, Lord, lahat po ng mga pangalang ito, ng mga pamilyang ito na nauna ko nang pinapanalangin at pinanalangin ay tinugon mo na po silang lahat. In accordance to your word and to your will, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, kay Brother Rio, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak, at sa kanila o kanya-kanyang mga kapatid. Hallelujah. Salamat din po sa kalakasan ng buong family po nila. O purihin ka, Panginoon. At sa bawat miyembro ng kanilang pamilya o yung mga mag-anak po nilang lahat, O Lord, hindi ko man mabanggit isa-isa ang buong mag-anak nilang ito, Lord, lahat po sila ay akin pong isinasamo sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Maria Baricuatro, salamat po, O Lord, sa buhay po nila na iyo rin pong tinutugon, sinasagot ang kanilang mga dasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kay Brother Robert Cabagnot, kay Sister Sheila Cabagnot, at sa buong Cabagnot family, ang kanilang business ay iyo pong patuloy na pagyamanin, pagpalain upang maging pagpapala po sila sa kanilang pamilya, community at ministry na kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Tonyo Healing, hallelujah, kay Mami Yo, kay Lance Jeyus Umali, salamat po sa kagalingan po nilang lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah.
maging kaya Brother Bernie and family, sa kanyang may bahay at sa buong pamilya niya, kay Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang may bahay, or rather, sa kanyang mister at sa buong niyang pamilya. Hallelujah. Kay Sister Lisa and family, kay Sister Teresa and family, kay Sister Vivian Bisco sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya, kay Mami Glo Manalastas sa kanyang ateng, dikong, sa mga anak niya, sa mga apo niya. Salamat po Lord sa patuloy na kalakasan ng kanyang ateng. Hallelujah. Natunay nga po, ayon sa patotoo ng aming kapatid na ito, siya po ay pinalalakas mo ng husto, nakakalakad ng maayos, nakakalakad ng husto sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Evelyn sa kanyang mister, patuloy mong palakasin, pagalingin Lord God ang kanyang mister na ito, maging ng kanyang mga anak at mga apo sa lahat ng larangan ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Edlyn Torrecampo, dyan po sa Japan, ang kanyang mister at ang kanyang dalawang anak. Salamat po Lord na sila man ay patuloy mong binibiyayaan at pinagpapala sa lugar na yaon sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maging kay Sister Rose na aking kapatid, si Brother Jong na aking kapatid, ang aking mahal na ina, lahat po ng mga kapatid ko, lahat po ng mga bayaw ko, lahat po ng aking mga pamangkin, maraming pong salamat sa patuloy na biyaya, kagalingan, kalakasan sa mga kapatid kong ito at sa mga mahal ko sa buhay na ito. Lord God, pagkakaisa, pagkakasundo-sundot, pag-iibigan at pagmamahalan sa bawat pamilya na aming nirerepresentahan, ng lahat ng pamilya na nirerepresentahan ng lahat ng mga magulang at kapatid na ito. Salamat po O Diyos sa pangalan ni Jesus. Ang mga taga-Payatas chapter, lahat po ng mga elders namin dyan, lahat ng mga kabataan po namin dyan, Lord, salamat po. Maging silang lahat ay patuloy mo ring sinasagot at tinutugon sa kanila mga dasal at panalangin ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban, sa pangalan ni Jesus. Ang mga taga Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, Holy Spirit, Batasan, maraming pong salamat O Diyos. Ang mga taga Lagro Community, salamat po na sila may tinutugon mo. Mga taga Tondo chapter, mga taga Leganis Iloilo chapter, ang mga taga Jesus is Wonderful Ministry, ang mga taga New Life Community, maging sa buhay ni Ate Biring, dyan po sa Maypaho at sa kanyang buong pamilya, sa lahat po ng mga kaklase ko at mga kabatchmates ko, lahat ng mga kumpare ko, lahat ng mga kumare ko, Lord God, sa lahat ng mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship sa pangunguna ni Sister Jessa, kay Brother Elmer Paborique, Sister Nene Pascual, na siyang katuwang ko po sa social media ministry, maging ng lolo at lola po ni Sister Nene na si Felix at Nemi Pascual, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord, bawat pamilyang Pilipino na nanonood po sa programang ito, yes, O Lord, bawat pamilyang Pilipino here and abroad na nanonood at naaabot po ng programang ito, lahat po sila ay aking pong ipinapanalangin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, makilala ka ng bawat bansa, ng bawat tao. Matanggap kanila aming Panginoong Sokristo bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng kanilang buhay. Matanggap nila ang iyong mga salita, hallelujah, na siyang magpapalaya, magpapagaling at magpapalakas, hindi lamang sa bawat pamilyang Pilipino, kundi sa lahat ng tao na namumuhay at nabubuhay sa sandaigdigang ito, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, maging sa aming mahal na Pangulo, Lord, sa aming pangalawang Pangulo, sa bawat
namumuno sa lokal at national, Lord, I pray for unity. I pray for unity. Hallelujah. Sa kanilang lahat upang magawa po nila yung angkop at nararapat nilang gawin para po sa pamilyang Pilipino here and abroad sa pangalan ni Jesus. Ipinapanalangin ko rin po, O Diyos, ang katagumpayan ng aming Pastors Reunion o Preachers Reunion na gaganapin po sa October 23. Hallelujah. Diyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Lord, salamat po sa katagumpayan. Salamat po sa pagkakaisa. Salamat po, O Diyos, sa signs, wonders, and miracles, refreshing moments na ipagkakalob mo sa mga lingkod mong ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, nagpapasalamat na po kami. All of us are blessed, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed. At salamat po, all of us are valued and loved by you, O God, in the mighty and powerful name of Jesus. At maraming pong salamat, Lord God, na kami pong lahat ay tunay mo ngang tinugon na at sinagot na ang aming mga kanya-kanyang dasal at panalangin mula sa iyo at ayon sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Kaya salamat at aming pinangahawakan ito, John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mga magulang, mga kapatid, bago po tayo magtapos, nais ko pong sabihin sa inyo, meron na pong bagong upload dyan po sa ating YouTube channel. Meron po tayong YouTube channel at meron na pong bagong in-upload ang ating kapatid na si Brother Elmer. Hallelujah. At Sister Nene. Panoorin po ninyo. Hallelujah. Mag-subscribe po kayo ng ating YouTube channel, The Wonderful Acts of God. Jesus is Wonderful Ministry. At hit nyo po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron pong bagong upload. At meron na pong bagong in-upload, kaya panoorin po ninyo, mga magulang at mga kapatid. At meron po tayong FB page. Mag-follow po kayo, The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry. Maraming pong salamat sa pamunuan ng ating pong FB page na ito o sa pamunuan ng Facebook. Maraming pong salamat. Hallelujah. At higit sa lahat, maraming salamat po sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Meron din po tayong sabayang pananalangin, mga magulang, mga kapatid. Kami po sa Jesus is Wonderful Ministry at sa New Life Community ay sabay-sabay pong nagpe-pray. Lahat po ng members, lahat po ng chapters, lahat po ng ministry, lahat po ng sumusuporta sa gawain, itong mga naturang nabanggit kong gawain at fellowship, community at ministry. Nagpe-pray po kami ng sabay-sabay. Asama ko po ang mga kapwa ko elders, kapwa ko leaders, sa buhay po ni Sister Lumen Maralas, sa buhay po ni Sister G o ni Ate G. Hallelujah! Lahat po ng mga nag-undergo ng discipleship, ayan, syempre, matatawag na rin niyang mga leaders at elders ng ministry at community na aming ginagalawan at kinabibilangan. Maging sa buhay po ni Brother Robert Cabagnot. Yan, hallelujah. Praise the Lord. So, purihin po ang Panginoon. Sabayan niyo po kami sa naturang mga oras na ito na aking nabanggit. At welcome po kayong lahat na sumabay sa amin. Amen? O, purihin pa natin ang ating mahal na Panginoon.
Hallelujah. Praise the Lord. At kung gusto po ninyong imbitahan, kami po mga lingkod ng Diyos sa Jesus is Wonderful Ministry at sa New Life Community, mag-message lang po kayo sa amin. Mag-message lang po kayo sa akin. Message nyo po ako para makarating naman po kami dyan sa mga lugar po ninyo, sa community po ninyo, sa ministry ninyo, sa church po ninyo, at makapagbahagi din po kami ng mga aral patungkol po sa salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. So hanggang sa muli po, mga magulang, mga kapatid, makita-kita po tayo araw ng linggo, alas 5 po ng hapon, sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sumayin niyo po ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Bye-bye. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat.